Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, ACT Teachers Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo sinintensyahan ng 6 na taong pagkakakulong. Alice Guo hindi natagpuan sa farm matapos ang arrest warrant. At bawas presyo sa produktong petrolyo ipatutupad bukas July 16. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, hinatulang guilty ng korte sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo sa kasong child abuse. Sa desisyong ibinaba ng Tagum Regional Trial Court Branch 2 ngayong araw, sinintensyahan ng 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong sina Castro, Ocampo at 11 iba pa sa salang paglabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kaugnay ito ng insidente ng pagdadala ng 14 na menor de edad na lumad na estudyante ng Salugpungan Tatano Incanogan Community Learning Center sa Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Inutusan din sila ng korte na magbayad ng 10,000 pesos bilang civil indemnity at 10,000 pesos na moral damages sa kada menor de edad. Sa isang joint statement, iginiit ni Castro at Ocampo na hindi katanggap-tanggap at hindi patas ang naging desisyon ng korte. Dagdag pa nila, patunay umano ito sa patuloy na pag-uusig ng gobyerno sa mga taong tumutulong at nagsusulong sa karapatan ng mga kabataang lumad na biktima umano ng pag-atake sa kanilang komunidad. Hindi natagpuan sa kanyang farm si suspended Bamban Mayor Alice Guo matapos siyang puntahan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado upang arestuhin noong Sabado, July 13. Bukod sa alkalde, biguring makita ng mga otoridad ang pamilya nito na sina Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo, Gian Zong Guo, Seymen Guo, Wen Yilin at Dennis Cunana. Tanging ang accountant lang ng alkalde na si Nancy Gamo ang natagpuan sa kanyang address at kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Senado. Batay sa arrest order kila Guo, ikukulong sila sa Senado hanggang sa humarap ang mga ito sa Senate Committee hearing sa July 29. Ipinasabpina na rin ng Senado ang 18 individual na sangkot din umano sa illegal na pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Magandang balita para sa mga motorista. Matapos ang sunod-sunod na linggong taas presyo, bababa ngayong linggo ang presyo ng produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na advisories, inanunsyo ng oil companies ang price rollback na epektibo simula bukas. Bababa ng 95 centavos ang kada litro ng diesel, 60 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang bababa ng 1 peso and 15 centavos ang kada litro ng kerosene. Iimplementa ng Sea-Oil, Petrogas at Shell Oil ang bagong presyo alas 6 ng umaga ng Martes, July 16, habang 4 p.m. naman sa parehong araw para sa clean fuel. Alinsunod ang rollback sa projection ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na bababa ang halaga ng langis bunsod ng weak inflation data sa China, Hurricane Beryl at ang performance ng US dollar. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.